Minsan pa nga po, bigyan natin the best claps. Sino pong nag-enjoy nung encounter? Amen! Hindi lang po kayo nag-encounter, pati po ako. Isa po yun sa lagi kong sinasabi kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko nung alam ko na. Tama po? Kasi pag sinabi natin alam na natin, wala na, hindi na makakakilos sila. Alala niyo po yan, merong sa Bible, si Jesus naman kasi gumagawa siya ng mga miracle. Kaso ang problema, ang naging problema, hindi siya makagawa ng milagro dun sa kanya mismong bayan. Nabasa niyo pa yung kwenta? Sa dami-dami ng kanyang lugar na ginawa ng milagro, dun pa siya sa mismong lugar niya na hindi siya nakapag-perform ng miracle. Alam niyo po bakit? Over-familiar yung mga tao sa kanya. Hindi ako naniniwala dito sa Jesus na to. Kalaro ko lang ng Holland to eh. Tama? Kasi si Jesus, yung nagkatawang tao siya, naging bata rin siya. Naranasan niyo po maging bata? Yes po. Tama po, naranasan niyo yung makipag-away din. Yes Tama, po. nung bata kayo. Pero itong si Jesus, naging literally bata siya. Tama? Pero sabi ng Bible, lumaki siya na merong paggalang sa magulang. Lumaki siya, hindi na po kinuwento ng ng detalyado, pero sabi nun, lumaki daw siya na may respeto sa magulang at magalang na tao. So after po nun, ang next appearance niya na po, yun na po, yung siya ay 30 years old na. Ang tagal, no? From yung bata siya, 30 years old na yung next appearance. So yung between na yun, hindi na kinuwento ng Bible. Kasi sabi nga po ng Bible, kung i-detalyado raw ang Bible, kulang daw po ang buong mundo para buhatin ang Bible. Nabasa niyo po yun? Yes. Ako, laki ng Bible Kulang daw tayo para magbuhat. So kung ano pong nandito, yun na po yun. Sabi mo sa katabi mo, yun na rin yun. Yun na yun. Yun na yun. Yan. Sometimes, sa mga tao po, sa sobrang curious nila, inaral yung Bible. Mas marunong na kay Lord. Kaya po ang encounter, isa po siyang malaking pagkakataon para po kayo po ay humble ni Lord. Amen? So, bawat lesson po nun, ang maganda po sa bawat lesson nun, dinala tayo ni Lord sa humility. Tama po? Yung pagiging humble natin, dun tayo natutulungan ni Lord. So, ito pong proseso na to, nandito po tayo sa ating orientation at the same time, lesson 1. So, pabibilisin lang po natin ito para hindi po kayo mahirapan sa mga schedules natin. Tama po? So, yun po yung nakakatuwa sa Christ in you. We are operated by grace. Amen? Ako po nagpe-pray ako. Ano kayong magandang gawin? Kasi weekdays to eh. Medyo challenging. Tama po? May mga schedule tayo lahat. Pero naniniwala ako, pagdating kay Lord, nagagawa mo ng paraan. Yes. Ang natutunan ko po kay Lord, it's not about the time. Ang issue pala rito, hindi pala yung time. Pero yung priority. Yes. Sabay-sabay nga po tayo. Priority. Priority. Pag si Lord daw ang number 1 sa puso mo, kaya mo siyang gawa ng paraan. Amen. Tama po? Naniniwala po ba kayo? Pag si Lord ang depende yan eh. Sa pinakamahalaga sa'yo. May 5 po kasing bagay na top. Pag sabing top priority, pinakamahalaga. Papasok dyan si Lord. Papasok dyan yung family. Mahalaga naman po ang pamilya, tama? Mahalaga ang kabuhayan. Diba? Mayayari ka kung pamilyado ka. Isa yan sa talagang mahalaga sa'yo. Ano pa? Friends. Yan, siyempre yung church. Yan, yung ating pong community na tinatawag. So, lahat yung mahalaga. Pero dapat merong pinakamahalaga. Amen? Lahat mahalaga, pero merong pinakamahalaga. Nabasa ko yung message ni tita. Sabi ko, pagtingin ko, may schedule pa itong night. Sabi niya, hindi po, okay lang, tuloy niya. Dalas 12 tayo. So, isang bagay or example na pinapakita ko rito, yung kahalagaan ng priority. Hindi naman natin sinasabing masama yun, pero alam niyo po ba si Lord mismo, dadaling ka ni Lord sa mga sitwasyon na kailangan nating mamili. Tama po. Tama? Excited po ako this Sunday, napakaganda po ng message natin, pero hindi ko i-share ngayon. Meron lang po akong isang part doon na gustong bitawan, na bawat generation, pumipili pa lang mga tao. Tama po? Bawat generation, si Lord,
gumagamit siya ng mga tao. Yes. Nakakatuwa ang Bible na pag binasa niyo po ang Bible, actually lilibutin naman natin yan. Sa bawat generation, may ginagamit siyang mga tao. At yung katabi mo, malay mo kasama ka rin, di ba? Hindi lang malay, kasama ka talaga. Amen. Pero si Lord daw, in every generation, gumagamit siya ng mga tao. Kasi may tinatawag na move of God. Yes. Kung sinabi move of God, sa generation, gagalaw siya. Tapos meron siyang gagamitin ng mga leader, minsan hindi leader, pero mga lingkod. Tapos yung mga ayaw magpagamit kay Lord, gagalaw si Lord eh. Pero pag ayaw mo daw, itatabi ka ni Lord. Hindi ka niya aawayin, pero itatabi ka ni Lord. Sino kung ayaw mong maitabi ni Lord? Yes. Kumbaga sa kamatis, ito dito to, ayaw. Kaya po ang proseso ay isang process upang tayo po ay mag-grow. Kung gusto mo mag-grow. Amen. Kasi ang salvation, libre natin tinanggap kay Lord. Yes. Tama. And the result is good works. Yung magagandang bagay sa buhay natin, yan daw po yung dahilan bakit ka naligtas. So yung magagandang bagay na nangyari sa buhay mo, yan yung resulta dapat ng iyo pong kaligtasan. Sapagkat nakakahiya po kay Lord kung naligtas ka tapos walang nangyayari sa buhay natin. Tama po. Naalala ko si Kerwin, yung binanggit sa akin. Sir, ayoko nang walang mangyari. At ayoko nang bumalik sa dati. Tama po ba? Ako po, isa po yun sa dati kong pangamba talaga dati. Kaya nagpatuloy ako kayo. Kasi kilala ko sarili ko eh. Pag bumalik ako sa dati, alam ko mangyayari sa akin. So, lahat ng kagaya pa ng kinanta natin, no turning back. Sabi mo nga po sa katabi mo, no turning back. No turning back. Kaya po ang buhay pagsunod kay Lord, dire-diretso. Amen. Kaya po ng Israelites, dumaan sila ng ups and downs, dumaan sila ng wilderness journey, pero ang ending, nakarating pa rin sila. Di ba nga hindi nakarating, pero may mga nakarating. Yes. So, ganun din po yung buhay, proseso natin. So, sabi rito, naalala ko si Bishop, after ng encounter, nandun po tayo sa Pinila, sabi niya, good job. Good job sa Crisino, ginawa na. So, sabi niya, natutuwa ako kasi sabi niya, may mga leader kang ipopromote. I-develop. So, sabi sa akin ni Bishop, what's next? Yun yung magandang ano doon. Challenge. What's next? Sapagkat ang tagumpay, hindi daw siya permanent. Success is not a destination, but it's a journey. Yes. So, yung mga success pala ng buhay, ano yan, journey. Yung encounter, tapos na yun. Yes. Masaya po ba tayo nakapag-encounter tayo? Amen. Masaya po ba kayo nakalaya tayo? Amen. Pero ang tanong niya, what's next? Yan. Ang saya ko na encounter, Lord, nakalaya ako. Tapos after nun, okay na yun. Dahil po ba lahat ng hindi nagpapatuloy, ang tendency niya, mag-stack up or umatras. Ako? Kasi ayaw niyang magpatuloy, dalawa lang yan. Doon na lang siya or mag-stack up. Ako? Kaya po, isa yun sa delikadong pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyan. Ganun pa rin naman. Love ka pa rin naman ni Lord. Hindi magbabago yun. Kasi yung growth, sayang. Nalala ko po, 2013, nung ako po yung nakakilala kay Lord. Talagang, ewan ko kung perfect timing na ba ng calling ni Lord yun. Pero talagang minahal ko yung process. To the point na ako po yung gasoline boy sa Pag-asa. Ang biyahe ko po niyan, alas 5 ka lalabas, alas 6 yung pre-encounter. May po, may nagsasabong pa ron sa Pag-asa. Alam niyo yung sabungan doon? Yes. Talagang nandun yung pinakang traffic. Pero hindi ko alam, tinuturuan na ako ni Lord ng faith. Baby faith pa meron ako nun eh. Ang sabi ko lang, Lord, sana makarating ako doon sa process. Kasi pre-encounter na, di ba, ganun po yung ating process. Maniwala po kasi hindi, nahahati talaga yung kalsada. May sabong pa yun ha. Pagdating mo ng Pag-asa, may EDSA Barrio Road, EDSA Tayuman, EDSA Pantok. Tapos pagdating pa rito sa wala pang shed, dalarangan, bigla liligaw pa. Yes. So, dun nakita ko, dinevelop ni Lord yung faith ko po.
Ang faith po na-develop yan sa process. Sino po ditong gusto mo ma-develop ka? Amen. Sapagkat ang bata, pag lumaki siyang walang natutunan, ang tawag po ng bonjing. Mahirap naman ng Kristiyanong bonjing, no? Yung bang walang nangyari sa buhay niya. Pero tuloy-tuloy naman siya. So, napakalaga po ng proseso na to sapagkat it affects our next generation. Ako po isa kinakatakot ko. Dati, naging motivation ko siya. Sabi ko, sabi ni Lord, may darating kang mga pamangkin. May darating kang mga anak. Next generation mo darating. Ang tanong, ano kaya yung dadatnan nila sa'yo? Sa biyaya po ni Lord, for past 13 years, kasi po 2013, mga baby pa yung mga pamangkin ko. Ngayon po, malalaki na sa akin. May 17 na po akong pamangkin. May 16 years old. So, lahat sila, ang inabutan nila, yung matino na tito nila. Ano kaya mangyayari kung aabutan nila yung manginginom na tito nila? Basagulero. Tapos, walang planong umunlad. Wala po akong authority sa kanila. Hindi pwedeng mangaral. So, nakita ko po, yung process, dinedevelop yung value mo. Sabay-sabay nga po tayo, value. Value. Kung dati para ka lang benching ko, nakita yung benching ko. Nakatamad pulutin, no? Kasi sisipahin mo pa eh. Wala nang value yan. Nung araw, pwede pa. Pero ngayon, makakita ka ng kahit nga piso, 5 piso, parang ang hirap lagbutin, no? Pero pag nakita po 1,000, Yan. 3 ulo, nakangiti pa sa'yo. Diba? Kumakaway pa, no? Makatapakan mo pa yan, akin na to, no? So, yung value mo, i-develop mo na yun. Amen. Pag binabalikan ko po yun, tapos naalala ko yung kanta nating Crisis and All. Ay po, grabe ka, Lord. For the past 13 years, hindi naman po yun, yung smooth journey. Hindi po. Dumating po tayo sa time na sabi ko, ayoko na, Lord. Naalala ko, word Sol 1 yan, yung class. Doon ako bumitaw. Pero ang maganda, si Lord, hindi ako binitawan. Amen. So kaya po, ang prayer natin, Lord, hindi ako bibitaw sa'yo. Hindi po. Dapat si Lord, Lord, huwag mo akong bibitaw. Yes. Sapagkat pag si Lord po ang nakahawak sa atin, hindi ka mawawala. Yes. Amen? Kaya po sa biyaya po ng ating Panginoon, ito pong process natin ay napakaganda. Sapagkat ang iyong pong lingkod, dumaan na rin sa process at patuloy pa rin nasa process. Amen. Ang process po natin, hindi po siya matatapos. Ito po ay avenue lamang para ma-develop tayo spiritually. Pero ang ating pong proseso, hanggang sa tayo po yung umuwi kay Lord. Yes. Sino po excited doon? Yan, sa pool, magaling sa Yes. Okay lang po. So, yung process na yan, kung sino po dito gusto mo talaga magtagumpay sa buhay? Amen. Hindi lang po spiritually, pati talaga sa lahat ng aspect. Yes. Gusto niyo po? Amen. Kasi po ang process na to, kay Lord, ito lang po yung pinakang shortcut. Sino kung gusto mong mag-shortcut sa success? Unahin mo lang to si Lord. Ito pong process na to, ako po personally, wala na po ako nakikitang ibang paraan para magtagumpay pa sa buhay. Sinubukan ko na po magtodo sa overtime. Nagawa ko, kuya, 36 hours. Walang uwian sa bahay. Hindi naman ako masenso, hindi man ako yumaman. Mali. Nagkasakit pa ako, ng hospital pa ako. So sabi ko, ito yung shortcut ni Lord sa buhay ko. Yung sinundan ko yung kalooban. Kasi po ako yung nagtataka, 18 years old, yan, tatrabaho na po ako niyan. At the age of 21, nakakilala tayo kay Lord. At the age of 24, nakapag-college po ako hanggang 28. And yung 30 years old na po ang iyong lingkod, po tayo, tinatawag na Bible School. And until now, at the age of 32 po tayo nag-start na maglingkod kay Lord bilang pastor. Sabi ko, siniksik ni Lord in a matter of 13 years. Kasi po, pag sarili lang natin, matagal. Ano po? Yung akala mo naka-shortcut ka na, long cut pala yan. Kaya po, congratulations po na nandito po tayo. Isa pong pagpapakita yan na interesado ka po Yes, Lord. na magtagumpay. Pwede bang palakpakan na sila? Process is our guide. Yan. Yung proseso po na to, gagabayan po tayo. Kasi po kailangan ma-develop tayo spiritually. Kasi hindi ko po alam kung saan ka dadalhin ni Lord.
baka dumating ang time, makausap mo, mayor ng Binangonan. Nakausap natin yung malalaking tao sa mga businesses, industries. Kaya po kailangan prepared tayo spiritually. Naalala niyo po si Daniel? Kinausap niya yung mga King of Babylon. Tama po? Sino-sino pa po? Si Queen Esther. Nakausap niya, hari din. So, kagaya din po ng inyong lingkod, ako po, nung nag-college, hindi naman din ako masyadong nakikinig. Ang mindset ko na po noon, sabi ko, may calling ako kay Lord. Yun po yung focus ko. Pero ang maganda kay Lord, bibigyan ka ng wisdom. I-develop ka talaga niya na kahit ikaw mismo magtataka ka, saan nanggagaling yung dono mo. Alam ko po, nararanasan niya na yan eh. Pag may kausap ka, paano ko nasagot yung taong yan, no? Paano ko siya nakausap? At hindi ko po alam, baka ilan dito, gamitin ka rin ni Lord sa ibang level. Amen? Na hindi mo alam, ako po talaga, never in my mind, na sinabi ko, ako yung magpapastor. Hindi ko lang alam, yung tuwa ko pala kay Lord, papunta pala ron. Yung ang saya-saya ko lang sumusunod, pero papunta pala. So, ito po yung ating gagawin. Yung process na yan, ipapakita sa'yo ni Lord kung saan kanya dadalhin. Amen po? So, process shows our dependency on Him. Pagpapakita daw itong proseso na to, na sa Kanya ka umaasa. Sa Kanya ka nagtitiwala. Alam ko po, may mga schedule po kayo. Kami po yung humingi ng paumanhin. Ang simbahan po itong humingi ng paumanhin. Pero, congratulations po. Sapagkat ang simbahan po, the more na ikaw ay, ang simbahan kasi nakikisuyo yan eh. At pag pinagbigyan mo yung simbahan, mag-ready po tayo sa pagpapalang. Ang simbahan, hindi siya namimilit. Amen? Kung hindi ka talaga Bisaya. Kung hindi ka talaga pwede, okay lang po, walang problema. Kaya nga kung may video tayo. Yan, naka-video ba? Baka hindi. Naka-video naman. So ito pong video na to, ako po sabi ni Lord, record mo, save mo sa YouTube. Kasi sa mga darating na mga panahon, pwede natin ipapanood sa kanila. Amen? Sa mga darating na mga process na mga susunod, na pag hindi nila na atinan, pwede nila mapanood. Especially sa mga wala rin po ngayon, pwede nilang panoorin pa. So, si Lord, meron siyang wisdom. Amen? At tayo po sa proseso na to, yung biyaya lang po ni Lord, yung ating pong gagawin. Kaya po, ito pong process na to, tatagal siya ng 10 lesson. Progressive class po ang tawag dito. Sa mga nakasanayan natin process, iba yung tawag. Pero dito po, progressive class. Sapagkat ang isang taong naka-encounter kay Lord, dapat magtuloy-tuloy siya. Kasi nga, process. Sayang yung fire na binigay sa'yo ni Lord, kung hindi mapapanday. Po yung mainit na yan, papandayin yan, hanggang makahulma siya. So, ganun din po tayo. Ako nga po, si Pastor, 13 years, minold ni Lord. At hanggang ngayon, minomold pa rin ni Lord. So, ganun po yung kahalaga ng process na to. So, sa bawat isa po sa atin, napakahalaga po nito, sapagkat ito po yung kauna-unahang proseso ng Christ in you, Binangonan. Di ba, bigyan natin the best practice. 10 years from now, 5 years from now, 15 years from now, tatanong lang naman ng mga anak natin. May anak na ako sigurado na. May ako na siguro. Tatanong nila, sino-sino pa yung nag-process dyan ng unang-una. Tapos makikita yung mga mukha natin. Yan, mga yan. Si Ate Heidi yan, si Nanay. Di ba? So, tawag dyan, history in the making. Sapagkat sa bawat generation, kailangan mamili ng generation. Excited po ako sa Sunday, kaya nabibitaw-bitawan ko na i-share natin sa Sunday. At ayoko pa pong i-share ngayon. Kasi sa bawat generation, kailangan natin magpasya. Kung ang ninuno ni Moses ay nagpasya na sumunod, dapat tayo rin. So, ang ganda po nito, basahin ko lang po ng mabilis. Sa aklat po ng Joshua chapter 1, verse 1, to the following. So, isa-summarize ko na lang po yung pinakang context. Pero basahin lang po natin itong mga unang talata. Ang sabi po rito, pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun na lingkod ni Moses. Patay na ang iyong lingkod kong si Moses.
Ngayoy humanda ka at ang buong Israel ay tatawid sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinasabi kay Moses. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. So to the following verse, in-encourage ni Lord yan si Joshua. Ang ganda ng text nitong Joshua po na to, kasi transition po yan. Namatay si Moses, wala na si Moses that time, inuwa na siya ng Lord, pero ito na yung next generation, si Joshua. So si Joshua, siya yung new generation, tapos natapos yung isang generation. Kagaya po ng ating pong ginagawa na to, tawag dito new generation. At ang gagawin natin, kailangan yung next generation mapasa natin. Ano kayo sasabihin sa atin ng Christ in Your Family sa next future generation? Magte-thank you kaya sila o sisisihin tayo? Ang lolo ko kasi, no? Sayang, hindi nagpatuloy. Buti na lang si Lolo Nix nagpatuloy. So, merong future talaga na paparating. Kagaya po nito, si Joshua, kaya siya naging prepared kasi hinanda siya ni Lord. Hinanda rin siya ni Moses na kanyang leader. Kaya po itong ginagawa natin, isa po itong paghahanda para ma-prepare yung next generation. Alam niyo po ba, time will come, hindi na rin po ako yung nakataya rito. Maybe, isa sa inyo po, magtuturo naman din. Kaya sabi ko, bago pasukin natin tong process na to, sabi ni Lord sa akin, congratulations. Ikaw lahat yan hanggang Shepherd Class 3. Wow. So, 10 lessons, one lesson per week. Okay po sa inyo yan? Yes. At sa bawat lesson natin na yan, isa lang po sisiguraduhin natin sa inyo, may nangyayari. Amen. May nangyayari, nagkakaroon ka ng alab kay Lord. At habang ikaw po ay busy sa karya ni Lord, ikaw po ay nagpapakaligaya sa kalooban ni Lord, ano pong sabi niya? He will give you the desires of your heart. Amen. Kaya po yung mga pangarap natin sa buhay, si Lord na bahala. Yes. So yung mga pasaktabi mo, si Lord na bahala. Si Lord na bahala. Kaya po, ang tagumpay nasa kamay ni Lord. Amen. Wala po yan sa diskarte natin. Yes. Kahit ano pong gawin natin, minsan, hindi mo talaga kakayanin. Sasablay. Pwedeng magtagumpay ka pa rin. Kaso walang glory kay Lord. Kaya po itong proseso nito ay talagang napakaganda po. Sabi po rito, punta po tayo sa ating topic, invitation to intimacy. Yung word na intimacy, napakalalim po niyan. Tama? Nung binasa ko pa lang, ayos to, intimacy, lalim. So, sabi rito, word na invitation ay optional. Nasa sayo yan, kung tatanggapin mo po yung invitation o hindi. Yes. Kaya nga po itong process na to, talagang salaan din siya ng ating pananampalataya. Kaya sa mga construction, yung mga nagbibistay, yung nilalaglag yung mga pino. Ano po yung natitira doon? Pino. Malaking bato, yung hindi kasya doon sa screen. Yes. Tama po? Yung po nalaglag na yun, sayang. Or yun yung ginagamit. Pero in our illustration, yung natira, yun yung mga solid. Kaya nga natira, solid na. Yan po mga kasama natin sa process to, tayo po ay sasalain. Ang tanong, pag ikaw ba'y binistay ni Lord, saan ka kaya malalaglag o dun ka sa may bistayan, matitira. At ang lahat po ng natitira, yun po yung mga potential na leader. Amen? Sapagkat hindi ka habang buhay, tagasunod. Ikaw po darating tayo magsashine si Lord sa buhay. Amen. Gaya po ng yung lingkod, masaya naman po ako dati. Nagahugas ng pinggan, naglilinis ng CR, okay na po ako ron. Wala pong issue yun. Kasi nga, paglilingkod kay Lord, kahit anong gawin mo, paglilingkod. Yes. Kaya anong gagawin mo po, bigla kang nagdalin ni Lord sa harap ng mga tao. Bigla kang pagliwanagin ni Lord. Ang sarap ng pakiramdam na nakakatakot. Yes. Lord, okay na ako sa likod eh. Nilagay mo naman ako rito. Isa lang sigurado, dinaan ka na ni Lord sa process. Yes. Kaya po, last time po na nagbagyo kami,
Imagine mo, kasama mo mga pastor. Pastor ng Baguio. Meron din po tayo sa Baguio pastor ng Batangas at ng iba't ibang lugar. So, dadaling ka talaga ni Lord sa dapat mong pagkalagyan. Pero kailangan ng process. Tama? Kaya po itong intimacy, ayan po yung malalim pa sa relasyon mo kay Lord. Kung kayo ay ganun na ni Lord, gaganon pa yan. Yung bang in love ka na kay Lord, mas lalo ka pang magiging love. Yung pagsunod mo dati na, pwede na yan. Bigla pang mas lalo kang susunod. Tawag po dyan intimacy. Pero may word na invitation, optional. Kaya po, ang maganda sa process na to, wala siyang pilitan. Nasa sayo po yan, kung tatanggapin mo yung invitation ni Lord na lumalim sa Kanya. Sino pong gusto mong lumalim kay Lord? Amen. Pag lumalim ka kay Lord, alam niyo po ba, halos marinig mo na yung tinig ni Lord. Yes. Si Lord kasi, hindi na siya audible na yan eh. Hindi mo na siya maririnig talaga ng salita. Pero pag malalim ka kay Lord, parang naririnig mo siya na napakalakas. Tawag po niya revelation. So yung mga may vision, yun yung may revelation. Kaya mababasa mo sa Bible, halos sila kinausap ni Lord. Si Abraham, sabi kay Abraham, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa lugar natin. So kagaya na po yung lingkod, naririnig ko siya in my heart, naririnig ko yung tinig niya, malakas, mangusap. Pero ang maganda ron, nakinig tayo sa tinig niya. May mga tinig po siya minsan na parang hirap sundin. Yes. Yung mga tinig siya na, Lord, parang argabyado naman ako dyan. Pero once na malinaw na yung tinig ni Lord naririnig mo, sundan mo lang po. Ang dulo po nun maganda. Marami po akong sabi ko, Lord, ayoko niya, nakakatakot yan. Eh si Lord, nasa likod mo, tinulak na ako ni Lord. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Alam niyo po, ito po yung resulta. At kagaya nung binanggit ko pala Sunday, sabi ni Nanay Edith, Pastora Edith, sabi niya sa akin, are you ready to be ordained? Sabi ko, nasyak ako. Kasi expect ko po yan, hindi naman ngayong taon, hindi naman next year. Pero biglayin ka ng mga pagkakataon. Kaya ang proseso, seryosohin mo lang po ito, bibilis yung mga pangako nito. Meron ka po bang prayer na parang imposible? Yes. Parang alam mo sa sarili mo, si Lord lang talaga makakagawa. Amen. Meron po kayong pag ng prayer. Yes. Maniwala kayo sa process po na to. Isama nyo sa prayer yon. Tapos bigyan mo ng i-bargain mo sila. Ako po ganun kami mag-usap ni Lord. Sabi ko, Lord, gustong-gusto ko tong bagay na to. Prayer ko to talaga. Isa nga po din yung ordination. Sabi ko, gusto ko na ma-ordain. Pero ang gagawin ko, bibigay ko sa yung prayer ko. Pero ito todo ko ngayon. Pero ikaw bahala dito sa prayer ko na to. Napapahiya ka pag di nangyari to. So, ganun mo kausapin si Lord. Lord, matagal ko ng prayer sa ito, Lord. Pero okay lang naman. Hindi naman ako namamadali, Lord. Pero magpa-process po ako. At naway sa proseso na ito, makita mo yung puso ko pure. At alam niyo po ba kung sumagot si Lord sa prayer in a miraculous way? Yung mabibigla ka talaga. Hindi sa timeline na gusto mo. Tama? Ako nga po, mindset ko nga po, nung nagba-Bible school ako, kilig na kilig ako sa Bible school. Sabi ko, papunta na to ron. Sabi ko, baka 40 years old. Yan, medyo maaga. Pinabilis ni Lord. Bakit? Dumadaan sa process. So, tingnan po natin yung unang slide dito. Yung word na touch. Yan. So, sabi rito, may mga pictures po tayong ipapakita rito. Tapos, sino pong gustong sumagot, okay din. Tapos, anong book yon? Saan kaya matatagpuan tong picture na to, na kwento na to? Sige po, yung unang slide natin, tingnan natin. Sige po, yung picture. Punta tayo sa picture. Next slide po. Tama. Nandun pa ata. Sige po. Yan. Sino pong gustong sumagot? Pwede pa tayo natin sa bitilaw, tapos buksan agad. Pero kita naman. Kita naman. Okay. Ano po yung nakikita nyo? Mga hayop. Yan. Ano yung nandito? Ano, Lord? Kaya yung tawagin ko si Ate Elizabeth.
Yan. Nasa activity kasi natin yan. So, ano kaya ang ano yun, te? Sa Bible. Ayan. Pero okay po, kahit di alam. Para nga po makapag-practice tayo. Ayan. Hula lang, hula. Ayan. Yan po yung ano, pinapasok ni Noah, yung mga hayop na marami. Tama? Pares-pares. Revelation. Okay. So, yan po yung, sige po, dito ka muna tayo. Yan po yung pasimula na tinatawag. Yan po yung yan, tama si ate. Book of Genesis. Ayan, palakpakan na si Lord. May reward po si ate next week. Yan. Wait lang po, meron pa tayong malagang tanong dyan. So, sa kwento na yan, ang kwento po kasi, ano po yung sa sarili mo, pagkakaunawa mo dyan, na pwede mo ma-apply sa buhay niyo. Kasi ang kwento niya, ang gugunawin ni Lord yung mundo, kakaroon ng malaking plan, isisave niya yung mga fair, tapos ang naligtas lang isang pamilya. Sa buhay po ba natin, maraming gustong tapusin si Lord? Para malulog na yon. Hindi naman yung kaway niya, baka sa isip niyo. Lunurin mo na ngayon, Lord. Bawas problema. Marami po ba kayong gusto pang mawala para makasunod ka lalo kayo? Pwedeng duda, pwedeng takot. Parang yun sa buhay. Maraming mga hindrances. Maraming pwedeng distraction. Yes. Pagaya niya, daming nag-distract sa kanya. Pero pinagpatuloy niya yung shape na po. So ginawa niya, sinunod po. Thank you po. Palakpakan natin si Lord. So, yung ginagawa niya po yan ni Noah, maraming natatawa sa kanya. Maraming, saan to, baliw to Kasi gumawa siya ng malaking arko sa bundok pa. Tapos that time po, hindi, yung word na ulan, hindi po uso yun. Hindi nila alam yung word na yun. Kagaya ng word na selfie. Selfie tayo. Kailan lang nauso po yan, no? Wala namang word na ganon. Pero ito pong ulan, baha, wala rin po that time. Pero ang maganda sa buhay natin, the more na ikaw po ay nananampalataya kay Lord, nagtitiwala ka, basta marunong ka sumunod, doon mo pumaunawaan. Hindi rin alam ni Noah yon na magkakaroon ng malaking baha, pero sunod lang siya ng sunod, doon niya naunawa. Alam po ba, kada atin mo ng process, maraming tanong sa isip mo na kaya pala nangyari yon. Tama? Kaya pala. So, yung process na po natin na to, yan po yung magpapaunawa sa atin. Book of Genesis, malinaw Hindi po siya sa Matthew, sa Genesis po siya. Unang aklat po yan. So, next picture po, para mabilis po tayo. Yan, merong malaking rebulto dyan. Tapos may tatlo. Yan, sino pong alam nyo ko? Sige, Kuya Nico. Kwento ni Daniel Dito ka, Kuya, mabilis lang. Yan. Kwento ni Daniel. Daniel. Yan. Ito yung kakaibigan si Cedric Mesa at Kapitiko. Okay. Ano po yung kwento niya? Naalala mo? Ako, tinala sila sa hindi sila lumuhod sa ginawang Tama. rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. at dinala sila sa 7 beses ang lakas ng apoy at nakita ng alagad ni Nebuchadnezzar na bakit naging apat ang nasa loob ng 7 beses ang apoy. Which is Jesus. Eh, magandang ano dyan, Kuya. Darating yung time, papipiliin ka ni Lord. Tama po, may mga rebulto minsan sa buhay natin. Ano kaya yung mga rebulto sa buhay natin? Kayo po yung makakasagot niyan Minsan po ba ang rebulto nyo schedule? Totoo naman. Kailangan naman natin yung bagay na yon. Pero kailangan mamili. Pinakamahalaga o mahalaga? Priority or top priority? Pero sabi rito, luluhod ba kami o hindi? Kasi papatayin sila pag di sila lumuhod. Pero yung tatlong ton, si Shadrach, Meshach, Abednego, nag-stand out sila. Binigyan sila ulit ng pagkakataon, kaso tigas talaga. Yung faith nila, firm. Handa ka ba kuya maging firm kay Lord? Operang ka sa abroad ng malaking amount. Kaso iwanan mo ng Christ inyo. Hindi, pastor, magtatayo tayong Christ inyo. Pwede, no? So, it's all about priority. Pipiliin mo ba to
dahil mag-glorify si Lord o pipili mo para gusto mong pagbigyan kasi nangyayari. Tama po. So, kailangan po ay yung gawin natin. Palakpakan natin si Lord sa buhay po ni Kuya dito. Salamat po kaya. So, yung pong kwento na yan, nasa Book of Daniel, chapter 3 to the following. So, pwede nyo pong i-notes. Pwede rin pong i-send ko po sa inyo yung pinakang file niyan para makita nyo po. Next picture po. Ano pong next picture? Yan. Ano pong kwento niyan? Merong isang mama, nasilaw siya sa sinag. Sino pong nakakakilala dyan? Sino po yung nabulag na yan? At least po, natututo tayo rito. Siya po ay si Saul. Yan. Si Saul po, galit na galit siya sa mga Kristyano sapagkat may pangarap siya maging Sanhedrin at siya po ay on promotion na dyan. Tapos biglang may pinapangaral na Jesus. Ayaw niya. Ginawa niya, hihingi siya ng permission para pumatay ng mga Kristyano. At during sa kanya pong pagbiyahe, kanya pong nakakabayo sila dyan, papunta sila, nasa Damascus na po sila, dun na bumungad sa kanila yung napakalaking uywan. At tumumba po siya, at ang nakakarinig lang po kay Jesus, siya lang po. Tama po, naalala niya na yung kwento? And that time, from Saul, naging Paul siya. Binago ni Lord yung identity niya. Alam niyo po ba yung process natin? Babaguhin yung identity natin. Ako po, marami po akong brand sa buhay eh. Hindi ko na po lalahatin. Pero, ang nakakatuwa kay Lord, binago yung brand ko po bilang pagkatao ko na dating makasalanan, ginawa niyang pastor, ginawa niyang lingkod ni Lord. Lahat po tayo lingkod ni Lord. At ayan po yung iingatan natin. Yung ating bagong identity. At si Pablo po, ayun po yung kanyang ginawa, talagang sineryoso niya po yung process of change. Ayan po ay nasa Acts chapter 9, diyan niyo po makikita yung kwento. Napakagandang kwento po ni Saul. At halos karamihan ng book of epistles in the Bible, siya po yung sumulat. So, nagamit siya ng matindi nila. Next picture po. Tingnan po natin isang picture dyan. Yan. Ang laking hito. Hito po ba yun? Pating. Yan. Parang hito, eh, no? Sino po yan? Jonas. Yan. Siya po ay kinain, literal, nilunok ng isang balyena ba sa Tagalog? Ang maganda rito, hindi siyang hinuya. Ang hirap na, no? Hinuya siya, wala na. So, ano kayang kwento niya? Sino pong gusto mong volunteer lang po? Ano kayang kwento niyang Book of Jonah na? Naiya kayo, no? Or, sorry, di ko pa masyadong maalala yung kwento. So, yung kwento po niya, si Jonah, may pinapapuntahan sa kanya si Lord. Parang ganito po, illustration tayo. Si Jonas, nasa makamot siya, pinapapunta siya ng pantok. Pantok siya pinapapunta ni Lord para mangaral ng salita. Pinapapunta kasi siya sa Tarsis na. Mangaral siya. Pero yung lugar na yon, madaming makasalanan. Madaming ayaw ng ganong pangaral. Yayariin siya kung pumunta siya. Kaya instead na pumunta siya ng Tarsis, or from Makamot to Pantok lang naman, ang ginawa niya, pumunta ng Tanay. Pumunta ng Morong, Tanay. Pumunta ng Antipolo. Papunta siya ng Masinag, pababa ng ng SM Masinag. Papunta ng Cubao. Ayaw niya sa Pantok. Anong ginawa ni Lord sa kanya? Nagpadala ng pating. Sumakay siya ng bangka, papunta sa Ninive. Mali pala, Ninive yung pupuntahan. Tama po ba ako? Ako yung nagkakamali. Papunta siya ng Ninive, pero sa Tarsis niya gustong pumunta. Yung process ni Lord, maikli. So, minsan tayo, no? Ayaw natin. Yes. Saka na ako yan. Pasensya mo na, Pastor. Saka na akong pa-process. Okay lang. Dito muna. Kaya, choice. Sabihin nga po natin, choice. Choice ni Jonah na ayaw niyang daanan yung process nila. Banlapit na nga. Dito na lang ako. Lord, okay lang ako. Daan na lang ako dito sa Teresa. Madilim dun no? Pakahirap dumaan.
Pero ano yung po ba nangyari? Nung nag-repent na siya kay Lord, Yes. may pabigat sa barkong to, sa sinasakay natin na to, sabi ng mga kasama niya. Sabi niya, ako yung pabigat. Tinapon siya, nilunok siya ng malaking pating na to, at in 3 days, nag-encounter siya kay Lord. Yes. Nag-repent siya kay Lord. At sabi niya, handa na po akong gawin yung kalooban mo, Lord. Ayoko na rito. Alam niyo po saan siya niluwa? Doon sa lugar na pupuntahan niya. Kaya sabi sa akin, huwag mo nang patagalin. Minsan, gusto ka nang i-bless ni Lord. Kaso nade-delay eh. Tama po. Gusto ka nang i-bless ni Lord. Kaso ikaw, ayaw mo pang gawin yung pinapagawa ni Lord. Eh, yun na pala yung susi. Kaya nga po, nor by might, nor by power. Isa may pinipipray ka, kaya ko ng lakas ko to, Lord. Kaya naman, kaso, depende kay Lord. Pag ayaw niya, ayaw niya. Pag gusto niya, kahit wala ka pang gawin, darating niya. Kasi gusto niya. Kaya po, nung nangaral siya, nasave po yung lugar niya. Kaya, sa proseso po ni Lord, maganda, wag mo po siyang takasan. Kung naghahanap ka ng shortcut, ito po talaga yung shortcut. Amen. At maniwala po kayo, yung kwento mo po, hindi na magiging kagaya ng dati. Amen. Mas maunawaan mo na yung purpose po ng iyong buhay. Isa pa pong picture, yan, si Moses po yan, nasa Red Sea sila. Nahati yung dagat. Meron po ba sa buhay natin na parang imposibleng mahati? Yes. Pastor, di na magbabago tong asawa ko. Malabo. Kahit mahati pa ang dagat, imposible yan. Ano pang mga prayer natin? Pastor, hindi na ako asenso sa buhay. Hirap talaga eh. Wala nga budget eh. Tama po, marami tayong mga limitations. That time kasi, hinabol sila ng Egyptian, tapos nandun na sila sa boundary ng dagat. Wala namang makakaisip no, na mahati talaga yun. At wala lang ngayon po nila yun, sawa ka. Talagang yari ka dyan. Tapos hindi ko pa alam, baka may mga babangis na ayos. Pero kay Lord, may mga sitwasyon na si Lord mismo intentionally dadaling ka niya sa mga trap moment. Tama po ba pag tayo kasi may mga paraan? Okay lang Lord. Iwas-iwas ka muna kay Lord. Nakaiwas ako. Tama po ba? Nararanasan niyo yan? Okay, hindi ako napansin. Okay lang. So, tayo, pag may option, masarap tumakbo-takbo kay Lord, no? Minsan, akala mo nakatakas ka. Yes, nakatakas ako kay Lord. Kasi kamay ni Lord to, palad, tumalong ka. Hindi mo alam na ganun siya. Pag talong mo ulit, alam mo, nakawala ka, wala. Tama? So, tatagal lang ang ating proseso. Amen po? So, dyan po, pinatunayan ni Lord na may kanta po niyan. May mga paraan na akala mong wala ng paraan. Akala mo dead end na, akala mo wala na. Yung pala, yun na po yung simula, napapakitaan ka ng Lord. Si Lord po, sometimes nagpapakilala siya dun sa mga sitwasyon na mabibigat. Yung almost ayaw mo na, wala na talaga Lord, ayaw ka na. Pero ano yun po ba, once na sinurrender mo kay Lord, ayun yung magandang word na practice natin. So, Lord, di po namin kaya to, pero gagawin pa rin namin yung part namin. Pero Lord, ikaw po bahala sa hindi namin kaya. Ano pong nangyari? Alam natin yung kwento? Diyan po sa Book of Exodus po yan. Yan pong kwento na yan, nasa chapter 14. Ano pong nangyari? Ano pong sabi sa kanya ni Lord? Tignan mo maigi yung mga kaaway niyo. Hindi nyo na sila muling makikita pa. And after po na, nahati po ang dahil. At ang umate, si Lord, through Moses. Para malinaw, no? Kaya po lahat ng napagtatagumpayan natin, hindi dahil sa atin. May Christ inyo binangonan, hindi po dahil si Pastor ay nandito. Dahil kay Lord. Through Pastor. So, ginagamit lang po tayo. Sino kung gusto mong gamitin ka rin ni Lord? Amen! At dun po ako excited. Nagamitin po tayo lahat ni Lord para lumaki po yung ating simbahan at marami pong katuwa. So, next picture po. Yan. Last two na lang po yan. Yan. Para bumilis po tayo. So, kung nakakalam na kwento na yan.
Yun know, galing sa bubong, binaba yung isang And may sakit. Yung paralyzed. Alam niyo po ba yung kwento na yan ay nasa Mark chapter 2, verse 1 to 5. Ayan po ay pinamagatan natin, minsan pinapamagatan natin na super parents. Kasi yung loob po nilang kaibigan, pinagtulungan ng magkakaibigan para madala. So, napakaganda po sa buhay natin, yung mga parang ayaw kay Lord. Ano niyo po ba yung mga parang ayaw kay Lord? Pagka tumanggap kay Lord yan, ayun yung matinding gagamitin ni Lord. Yes. Alala ko po dati, ako po isa sa talagang, pag may nangangaral, isa po ako sa nanggugulo siya. Tapos natatawa ako pag nangangaral yung pastor na yon. Tapos ang dami ko sinasabi sa isip ko. Nakikinig ako, pero sa isip ko, kini-espada ko siya. Tapos next time, pag darating na siya, pag wala ako sa bahay, nananakbo na kami nun. Tumatalong kami sa pader, kasi ayaw namin makinig. One time, nagkaroon silang baptism, anniversary ko ata na lang, kung di ako nagkakamali. Sumama ako kasi maraming pagkain. Dahil pagkain, may swimming pa. Alam niyo po ba? Hindi ko alam. Yun na pala yung time na may ginagawa na si Lord sa akin. Nakikinig ako ng word, pero sa isip ko hindi ko siya ni-entertain. Yun pala natataliman na ako. Kaya po yung mga akala natin walang hindi nakikinig yan, akala mo lang po yan. Magpatuloy lang po tayo kay Lord. Share nyo lang po yung parang ayaw makinig. Time will come po pag tumanggap naman kay Lord yan, matindi po gamitin ni Lord yan. Kagaya ni Pablo, di ba? Ayaw niya, persecutor siya ng mga Kristiyano. Pero nung nakakilala siya kay Lord, siya yung nilagay na dagdag disciple ni Jesus. Amen po? Amen. So, sa kanya ay napakaraming revelation na binigay nito. Kaya po hindi natin masasabi kung anong kayang gawin ni Lord sa isang tao. Kaya tingnan mo po yung katabi mo, ayan. Mukha lang parang ordinary lang yan. Pero hindi mo alam, yung kasama mo na yan, isa po yung sa gagawa ng malaking mga dakilang bagay dito po sa ating panahon. Sino pa excited? Amen. At yung last picture natin, it's all about faithful yan, yung forgiveness in Mark chapter 2. Ito po, may dalawang lalaki. Yung isa, may hawak na bato po yan, at ipupukol niya po dito sa isa. Yan, si Abel at si Cain. Ang kwento po niyan, matatagpuan po natin sa Book of Genesis chapter 4. Pareho po silang naglilingkod kay Lord, pareho silang nag-o-offer, pero mas nagustuhan ni Lord yung kay Abel. Hindi naman sinabing ayaw niya nung kay Cain, pero mas nagustuhan niya yung kay Abel. Alam po ba sa ginagawa natin yung kay Lord na paglilingkod? May mga offering at may mga the best offering. At kayo po yung makakalam nun kung the best po yung offering na kay Lord. Tama po ba? Hindi lang po yung pera yan, ha? Yung offering po natin yung sabi dyan, yun po yung inyong lakas, yun po yung inyong heart kay Lord. Offering po yan. Nandito po tayo sa process to. Masaya ka po bang nagpa-process? Offering yan. Ngayon po ba si Cain, nag-offer siya, nagustuhan yung kay Abel, nagselos. Hindi ko pa lang baka sa process to, kaya naman may time yan kasi wala namang trabaho yan. Isang ganun, no? Hindi nila ako naintindihan. Ako, marami ako schedule. Kaya may nandiyo sa process yan kasi ganyan. Hindi po. Ano po ba sa process to? Ikaw at si Lord lang yan. Hindi po yung katabi mo, hindi po aksidente na wala siyang ginagawa, pero totoo lang po may ginagawa rin yan sa bahay. Tama? Yung pagpunta po rito, battle din yan eh. Tama? Nakakatamad pumunta, sarap magpahinga, pero offering po yan. Kaya po congratulations kasi yung offering natin, kinalulugdan nila. Amen. At hindi niyo po alam, yung simpleng offering mo kay Lord, kasama na po din yung iyo pong prayer request. Tama? Kaya po ang tanong ko kanina, meron po ba kayong prayer na imposible? Yung parang alam mo si Lord lang kaya makasagot. Kanino pa ba tayo maglalambing? Tama po kay Lord na, no? Kaya po yung ating anniversary, ating encounter, especially this process, sabi ko, kailangan gawin namin tong with excellence. Gagawin namin tong the best kasi ang offering namin na to, hindi kay Bishop. Hindi po natin ipiplease si Bishop, si Lord po will bless tayo. Amen po? Tawag dyan, offering.
So, yun po yung mga binanggit natin na yan, pinakita natin mga picture na yan, ay isa pong pagpapakita upang yung intimacy mo kay Lord lalong lumalim. Tama? Dati ang binabasa ko ng mga kababaihan, baka lalaki rin, no? Pocketbook. Yan, nakapagbasa po ba kayo? Yes po. Yung nagre-rent ka pa? Mga episode na ganito, no? So, alam po ba, pag yung Bible ang binasa mo, totoong nangyari at meron pa siyang benepisyo sa buhay natin. Yes. Kaya po, ang maganda rito, pag binasa mo ang Bible, malalaman mo ang kasaysayan ng Biblia, ng Kristiyano, paano tayo namuhay ng pananampalataya. At kung paano tayo mamumuhay sa pananampalataya. Tama po ba? Gusto nating magpatuloy kay Lord, kaso hindi natin alam kung paano eh. Kaya po may proseso na tinatawag. Kaya po itong mga pinakita natin, dito na po tayo sa teach na part. Tatlong bagay po kasi. Una yung touch, pangalawa po yung teach. So yung Bible, discover the treasure for you. Yan. Ang sabi po rito, sa Timothy chapter 3, 16 to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, yung pong verse na yan, pinapakita dyan ng Bible. Sino po may dalang Bible? Lahat po ba meron? Congratulations po. Yung Bible natin na yan, ito raw po ay kaya tayong turuan. Yan. So, yung Bible po natin, kapag binabasa po natin to, tuturuan ko po niya. At ang maganda po rito, ang sinasabi rito, hindi ka lang tuturuan yan. Iko-correct ka pa. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, minsan, di ba, narababasa mo, nire-review ka. Yes. Tama? Wala namang ibang nagagalit sa'yo, pero nababasa mo yung Bible, parang tinuturuan ka. At minsan mararanasan mo yung love ni Lord. Iba-iba eh. Tama? So, sabi ko po rito, for righteousness. So, yung righteousness na yan, tuturuan ka maging matuwid. Papakita sa'yo ng Bible, na anak, di mo naman kailangan maging perfect. Kailangan mo lang, pamuhay mo ako, magkamali ka man, pwedeng tumayo ulit at magpatuloy. So, yun po ituturo ng Bible. Ano po ituturo ng mundo? Magkamali ka, failure ka na, wakasan mo na buhay mo. So, kaya dito po tayo sa magandang information. Original information. Ito pong Bible, ang laman po nito katotohanan. Kaya po pag may Bible ka, naandun ka sa katotohanan. At pag binabasa mo po ang katotohanan, may mga bagay kang ginagawa na hindi totoo na later on mabibitawan mo. Kasi nga po, ang Bible ay nagtuturo. Yes. Nabili ko po itong Bible na to, 2015. May date pa po ito. At simula po noon, hindi ko na siya pinakawala. Hanggang ngayon, dala-dala ko po ito. So, yung Bible natin, magandang investment po. At ang Bible, hindi naman po pagandahan ng Bible na ito. Ang mahalaga po dyan, meron kang katotohanan. Napa-excited ba? Yung katotohanan na yan, yun po yung lagi nating dadalhin. The Bible is a handbook written by God for human life. Kung naghahanap ka po ng blueprint ng buhay mo, ito na po yan. Minsan po makikita mo ang buhay mo na kay David. Tama? Parang ako si David hinahabol ng maraming pagsubok, pero hindi tumitigil. Minsan makikita mo parang ikaw si Pedro. Tama? Atapang nga tao. Minsan feeling mo ikaw si Moses. Nag-journey ka. Tama? So, yan po yung mga bagay na yan ay ipapakita sa ni Lord kung nasaan ka. Kaya po hindi aksidente, pag nagbasa ka, saktong-sakto itong message nito sa akin Kasi kung nararanasan yun, isa lang sigurado pag gano'n nararamdaman mo, buhay ang Bible, buhay ang Diyos sa'yo. At isang katotohanan na may nangyayari, ginagawa sa isa lang. At ito pong proseso natin ito, hindi mo lang po proseso to. Proseso po ng iyong next generation. Ano man pong ginagawa natin ngayon, magdidikta po yan ng ating next generation. So, kaya po crucial po yung ating ginagawa na to sapagkat ito po ay magiging kasaysayan. Tama po? May mga nabuhay tayong magulang, lolo natin,
Ano kayang kwento nila? Wala yun sa lola ko. Lola ko, pinakamaraming pasugalan dito sa lugar ng Rizal. Di ba may mga ganong kwento? Wala yun sa lola ko. Yung lola ko, pinakamaraming chicks. Grabe, no? Tayo kaya, pag ginuwento tayo sa next generation, lolo ko, pastor yun. Lolo ko, matinding lingkod ni Lord sa Christ niya. So, what our doing right now is just an history in the next generation. Kaya po, sabi mo sa tabi mo, gandahan natin ang kwento. Gandahan natin ang kwento. Kaya po, bawat pagsunod natin kay Lord, gumagawa ka po ng kasaysayan sa buhay mo. Naggagawa ka ng testimony na in the near future, makakwento ka. Mababalita yung pananampalataya mo. Bakit? Nakikita po. Hindi lang siya nasa sarili natin, ina-expose po nila. So, ano po pong sabi rito? Tingnan po natin sumunod. It is an instruction for the proper functioning of life. Sabi rito, question to ponder, what is God's purpose? Why He planted you where you are today? So sabi rito, it is instruction for the proper functioning of life. Tama po ba yung buhay natin? Kaya po nang binabanggit natin, namuhay naman tayo, kaso sabit-sabit. Tama po? Kung ang daming palpak, ang daming sablay, pero yung Bible daw, i-guide ka niya para mamuhay ka ng maayos. Sang-ayon sa kanyang kalooban. Ako po kasi sabog po si Pastor eh. Ano ibig sabihin nun? Ang dami ko pong dream sa buhay before. Ang dami ko pong gustong gawin. Gusto kong mag-basketball. Hindi pasok yung height. Gusto ko pong mag-artista. Hindi pa rin pasok yung itsura. Pang pastor talaga. Pero lahat po ng sinusubukan natin na yun, kinonfirm po ng Bible na hindi ka kapal. Alam po ba ang Bible, i-guide ka niyan para mapunta ka dun sa dapat mong pagkalagyan. At minsan, dahil nga tayo po maraming problema sa buhay, akala natin pinaparusahan ka ni Lord. Lord, kaya ako nandito, Lord? Hindi mo ba ako mahal, Lord? Ngayon po ba, once na nagbabasa tayo ng Bible, ipapaunawa sa ni Lord, bakit ka nandyan? Na kaya ka pala nandyan, hindi ka pala pinapahirapan ni Lord, pinapatatag ka lang ni Lord. Sapagkat may mga matitindi pang pagsubok na darating. Sino pong may naunawaan ka na lalo? Yung mga pagsubok sa buhay, Lord, sa dami naman ang pwede ilagay dito, ako pa. Minamalas ka nga naman, no? Hindi po ganon. Kaya ka nilagay ni Lord, may papagawa sa si Lord. Meron kang special purpose. Sino pa excited doon? Amen. At once na ikaw ay dinala ni Lord yan, congratulations! Pinili ka ni Lord. At malaking tiwala niya sa'yo. Amen. Sabi ko kay Lord, Lord, dami naman pwede mong pastor sa Rizal. Bakit ako pa? Bakit ngayon pa, hindi pa ako halos solid pa na alam po lahat, hindi po. Sabi niya, akong bahala sa'yo. I-guide kita. Kaya po maganda naka-stick po tayo sa Bible. Ang sabi po rito, yan, talon lang po tayo sa ibang slides. Sabi rito sa pangalawa, it is an instruction for the maximum use of life. Sino pong gusto mo mamuhay ka ng 100 years old? Ako po ay 80, pwede na 80. Pag nag-90, thank you rin Lord. Kung 100, sige, okay rin. Basta malakas pa. Tama po ba? Gusto natin yung mababuhay natin? Yes. Pero alam niyo po ba, may mga namuhay ng maiksi lang naman. Pero talo pa nila namuhay ng 100 years old. Yes. Nagets niyo po yung, yung pinaparating natin doon? May nabuhay next, let's say, 20 years old lang siya, namatay na siya. Pero yung buhay niya, na-maximize niya. Na para bagang nabuhay siya ng 100 years old. Nagets niyo na po yung point? At meron namang namuhay ng 80 to 100 years old. Pero para siyang namuhay ng 20 years lang. Bakit? Yung 10 taon niya, katamaran. Yung 10 taon niya, konting galaw. Yung 10 taon niya ulit, tinamad na naman siya. Yung bandang 80 na, nagseryoso na, may edad na, wala na, paano na siya. So, talo pa siya nung maaga na umuwi kayo. Nagets siya po? Yes po. Kaya, napakalinaw niyan. Sabi rito, it is an instruction for the maximum use of life. Kaya po, minsan, kahit si mama, nasakit, hindi ko ba nagpapahinga? Hindi
Po, gagawa pa ako ng preaching. Anong oras na? Alam mo na, yung health mo, concern na. Pero conviction ko kay Lord din na magpuyat, magsagad. Minsan titimpla akong kape talaga na matapang. Para yung revelation ni Lord, hindi ko makatulog So sometimes may mga boundaries ka na kailangan mong lampasan o kailangan mong ibit para ma-maximum mo po. Ako po si Pastor po, kung kayo po may 24 hours, ako po may 36 hours. Paano yung Pastor? Baka posible naman nun. 24 hours lang tayo. Tama po ba lahat tayo? 24 hours? Yes. Pero kaya ko pong gawin, yung kayang gawin ng isang tao na nasa 36 hours. Nag-gets siya po? At kaya niya rin po yun. Tingnan mo yung katabi mo, sabi sa kanya, kaya mo rin yan. Tawag yan, maximizing time. Yung bang sa isang araw, matutulog ka, sulit na sulit yung araw mo. Yun po yung ibig natin sabihin. Nagawa mo talaga lahat yung mga bagay na kung saan productive living. At nakakahinayang yung isang taong may 24 hours, ang ginawa niya lang nanood, matulog, kumain, cellphone, magdamag. Tama? Magsasagad ng alas 4, pag may tumila ako ng manok, tulugan na. Gigising na siya, tanghali, nakakain na. Sayang yung araw mo. So, ang Bible, the more po na nauunawa mo yung intimacy mo kay Lord, yung araw pala, marirealize mo po yung buhay, biyaya talaga niya. Yung nagbigay sa'yo, namatay pa sa cross, tapos hindi mo pinapahalagaan, abay, sayang. Yes. Sarap batukan. Pero si Lord, mahal na mahal niya po ang mga tao. Kaya po, bilang mga Kristiyano, mahalaga yung araw natin maximize. Kaya po, isa pong pinakamaganda pong bagay pa, bukod sa nagtrabaho ka na sa maghapon, busy ka, tama po ba? Busy tayo sa mga schedule. Yes. May anak kang pinapaaral, minaasikaso. Pero pagdating ng process, binigay mo pa rin kay Lord. Ay, ang ganda po nun. Tawag dyan, maximize time. Productive living. Or hindi ka man nakarating ngayon, bago ako matulog ngayong Wednesday na to, papanoorin ko. Nasa online po natin. So, bakit maximize? Ako po, yun yung aking ginagawa at prayer ko lagi kay Lord. Para kung hindi man tayo umabot sa dream natin na age, at least, natodo na natin. Yes. Tama po? Ang prayer ko nga dati kay Lord, maging pastor na ako. Anytime, Lord, pwede mo na kuhain. At naging pastor po tayo, sabi ni Lord, hindi pwede yun. Sayang naman, hindi kita magagamit ng sagad. Kaya lugi ako sa'yo, sabi ni Lord sa akin. Kaya gagamitin kita in a maximum way. So kung gusto mong ma-maximize ka nila, Amen. yung bang pag nakita ka, later on, nakikita ka ng mga apo-apo mo. Grabe yung kwento ni Lolo. Sagad yan, Lolo ko na yan, pagsanod kayo. Kaya po, ito pong ginagawa natin na to ay isang pagpapakita na tumotodo ka kayo. So, process naman po yan. Sabi rito, there is wealth of potential in you. The potential of a thing is related to its source. One of the greatest tragedies in life is to watch potential die untapped. Magugulat ka po, nung tinanggap mo si Lord, may mga potential ka na akala mo hindi mo kayang gawin. Kaya mo pala. Tama po? Yung bang yung sumunod ka kay Lord, doon mo na-discover yun, abang marunong pala ako sa ganito. Tama? Tuwa po kay Tita Giselle. Kasi si Ate Aidy nag-minister sa Cabanatuan. Hindi ko pa siya naririnig talaga ng yung boses niya talaga. Yung anniversary natin, nakapatay pa ata mic yun. Ay, gusto ko mapakinggan si Tita this Sunday. Napakinggan ko, marunong pala. Ako, praise God. So, hindi natin alam, yung potential na meron ka, pwede palang gamitin nila. Naniniwala ako, gamit na gamit po kayo ng video. Okay. Yes. Tapos may ganun pa po tayo na. Kampay. Po? Pero ngayon hindi. Yan, palapakan sila. Dati. So, pwede palang gamitin kay Lord yung potential na meron. At ang sabi rito, pinakamatinding trahedya ng buhay, yung bang may dineposito sa si Lord, alam mong kaya mong ilabas yun, kasi hindi mo nilabas. Tapos sa makikinabang lang, sementeryo. Kaya po ang pinakamayamang lugar sa buong mundo, sementeryo. Bakit?
nandun yung mga unfulfilled potential. Ano po ba yung nakaimbento sana ng ano, no? Yung mga hindi natin kayang isipin, nandun, nakalibing na. Yung pwedeng makagawa ng isang bagay na mahirap, imposible, ayun, nakalibing. Bakit? Baka sinabi yung sarili, hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kaya po, si Lord, darating ang time, may potential ka, paggamit niyo po kayo. Ilabas mo po yan. Kaya po, kung mamamatay tayo, dapat we don't die full, die empty. Ganda po ng ano na yun, quotation na yun. Don't die full, die empty. Ano pa ibig sabihin nun? Die empty. Nailabas mo na lahat. Naisagad mo na lahat. Ako po ay walang pinapanigan sa politics. Pero maganda example yan, si President Duterte. Sabi ko, kung mawala to, pumanaw to sa dahig, okay na rin. Kasi napiga na siya eh. Nalabas niya na yung potential niya lahat, di ba? Ngayon, kung ano, nakakabalik, ganun pa rin. Wala na siyang mapipiga sa kanya, nalabas niya na lahat. So, isang illustration niya sa buhay din po, buhay Kristiyano, na tayo kaya pag nawala na sa mundo to, or pag nandun tayo sa himlayan na yun, na empty kaya tayo. Kaya po ito po yung magandang pagkakataon na itodo natin lahat kay Lord. Sige kung gusto mong ilabas, itodo, ibigay kay Lord lahat. Sige po, palakpakan natin si Lord. Best clap po para kay Lord. At kapag po tayo na nandito sa process, ganun po yung heart natin, Lord, totodo ko sa'yo. May po ba magkakaroon ng acceleration tong simbahan natin? Kung sabi ako, acceleration, imbis na kinder, magiging grade 1, yung grade 1 magiging grade 2, pinatalon na ng grade 3. Alam niyo po yung ganun sa mga estudyante, no? So, sa sobrang galing sa grade 3, sabi sa kanya, huwag ka na mag-grade 4, grade 5 lang. At alam niyo po ba, sa simbahan natin, ganyan po ang nangyayari ngayon. Napakabilis ng acceleration ng simbahan. At sa biyaya po ni Lord lahat. Amen. Sabi ko po, kung ma-ordain tayo this year, excited po ako ron. Mas marami tayong magagawa. Yes. So, ayun naman din yung prayer ko po. Sabi ko, ayokong matapos ng buhay ko. Ayokong dumating sa time na manghina ako. Hindi ko nagawa yung pinapagawa mo, Lord. Sayang. Kaya po, kayo rin po, sa bawat isa dito, kung papayag na ordinaryo ka lang na attendees, hindi po. May kaya kang gawin. Amen. Kailangan mo na ipag-pray kay Lord, saan mo ako gagamitin? At pag sinabi naman sa inyo ni Lord, itodo mo po rin. Sabi ko nga po sa inyo, kung ako naman ay hindi po nandito, kung ako po yung nasa level kung sa po dadalhin ni Lord, dun ko itotodo. So, kung saan kayo lagay ni Lord, itodo mo po. Sabi pa po rito, yan po yung ating kasunod na slide yan, no? Talon na po tayo. So, number 3, the Bible is a love letter to you from God. Ang Bible daw, love letter ni Lord. Para kanino daw po? Sa atin. Kaya po, the more na nagbabasa ka ng Bible, nakikita mo po yung pag-ibig ni Lord. Na ang Bible, nabuo siya para, tanda po natin word na to, the Bible create for the redemptive plan of God. Ano daw po? Bakit daw kinarate ang Bible? Redemptive plan of God. So, sa Tagalog, pagliligtas ng Diyos ang Bible. Ikaw ba naman iligtas, no? Sarap ng feeling, no? Iligtas ka, nasa kapamakan ka, niligtas ka ng Bible. Alam po ba, lahat tayo pang-impyerno? Ay po ako, pang-impyerno pa ako. But because Jesus died on the cross, by His grace, tinanggap po natin siya, ano pong nangyari? Nagkaroon tayo ng salvation. Ang impyerno ay hindi na po totoo sa mga lingkod niya. Amen. Kaya po, pag naunawaan ko, every time po na makakita rin ako ng cross, lalo akong kay Lord, na in love. Lord, grabe ka naman, Lord. Ang langit iniwan mo para sa akin. Para sa amin. Kaya po, maganda, lalo tayong lumalalim sa Bible. Lalo tayong nag-i-stay sa salita ni Lord. Para po, lumalim ng lumalim yung value po ng cross sa buhay natin. Kaya gaya po ng isang encounter, pinakita lang naman ni Lord in summary kung gaano kanya kamahal. Pero ang tanong, mapahig ka ba na hanggang doon lang yung love story niyo kay Lord? Ang love story, alam ko, dinidevelop yan eh. Ang mga may partner dito, no? Kaya nga may tinatawag na anniversary, kaya nga umaabot ng 50 years, golden, dahil yung love story nila inaalagaan nila.
Ngayon po, alagaan niyo po yung relasyon niyo kay Lord. Amen. Hindi po kaya si pastor ang mag-devotion para sa inyo. Hindi pwedeng si pastor ang makipag-usap kay Lord para sa iyo. Ikaw at si Lord. Kaya po, prayer is very important. Yung buhay panalangin. You are valuable to God and you are a product of love. Lahat po tayo produkto ng pag-ibig nila. Sino po excited na? At sino po nagpapasalamat ka kay Lord? Amen. When God created human being, He spoke to him, Genesis 1:26 to 31. Yun po yung sinasabi rin kung ano mangyayari sa'yo. Tama po? Sabi niya, let us make man according to our image and likeness. Tama? At ang sabi po sa mga sumunod na verse, let them rule. Kaya po pinanganak tayo or tinawag tayo ni Lord, hindi para maging sunod-sunuran lang. Tinawag tayo ni Lord to rule. Amen? To govern. Para daw po tayo mamuhay ng namamahala. So, ganun po kalaking tiwala ni Lord sa atin. Kaya po kung titingnan sa sarili mo na wala magagawa, hanggang dito lang ako, ito lang yung trabaho ko, hindi po. Kagaya po ng yung lingkod, masaya na po akong gasoline boy, yun na po ang pangarap ko sa buhay, wala na po akong ibang gusto. Pero, dahil tinanggap natin si Lord, i-journey kami Lord. At ang maganda dito, pag si Lord ang nag-journey sa'yo, dadalhin ka talaga niya doon sa iyong ultimate purpose. Yes. Sapagkat ang isang tao daw, sayang ang buhay niya kung hindi siya namuhay sa purpose niya. Sayang yun. Yung bang, sige, nagtagumpay ka sa buhay, umunlad ka, yumaman ka. Kaso hindi ka naman talaga para doon eh. At ramdam mo po yan. Alam mo sa sarili mo yan. Na hindi ka para doon, para dito ka. Dahil po, pagtanda mo, lungkot mo. Hindi ako para doon. Pinilit ko. Kaya po, pray to God na, Lord, ano po yung purpose ko? Saan mo po ako sundalin? Kaya isi-shift ka talaga nila. May mga biglang trabaho na magsasara. Wala, ba't mawawala kami trabaho? Akala mo malulungkot ka. Maghihirap na kami. Hindi po. Minsan paraan ni Lord yan para mapunta ka na dun sa gusto niya punta. Yes. Nakigas niya ba? Ako po, may gano'n kami trabaho, nagsara. Sabi ko, wala, paano na ang future ko? Advance mag-isip niya. Pero yung pala, paraan ni Lord yan para wag akong magdiretso. Kasi alam ni Lord na tutuloy-tuloy ka rin. So, ganun din po. May mga plano tayo na masakit man, pero pinuputo ni Lord. Yes. Diba? Akala mo masama si Lord? Alam niyo po ba? Sometimes, our plan, kay Tony Gonzaga ko narinig yun. Sometimes, God destroy your plan. Yes. Narinig niyo ba yun? At masakit yun. Plano mo yan eh. Gustong-gusto mo yan eh. So, sometimes, God destroy your plan in order for you not to destroy. Yung palang pinapangarap ko na yun pala yung sisira sa'yo. Na kaya sisira na ni Lord kasi nga mapapana. Kaya po maganda sa proseso natin na to, dito po makikita kung para saan ka talaga. Super excited na. Amen. Hindi mo na pala kailangan mga ibang bansa. Araw munlad, dito pa lang pala, kaya kang paunlarin ni Lord. Yes. Tama po? Kaya po, ipag-pray niyo po yan. Yung purpose natin. Kaya po, ito pong process natin na to, meron po kasi nakalagay niya, what is devotion? So, isa-summarize na lang po natin. Yung devotion po, ito po ay pakikipag-usap kay Lord. Yes. Paglalim kay Lord. Hindi lang po yung pagbabasa ng Bible, araw-araw po yan, devotion po kay Lord. Pero meron po tayong instruction dito, ng devotion, pwede po yan yung journal natin. Kaya po, mahalaga, meron ka po starting today. Okay lang po kung may scratch ka pa muna, kung wala ka pa talaga notebook na sarili. Pero bili ka po ng bukod na notebook, tapos lagyan mo, gawin mong devotion. Sino pa excited, magpa-process ka ulit. Yes. Ako po, sasabayan ko po kayo. Yung ating pong devotion, hindi po magiging devotion. Starting tomorrow, magsimula po tayo sa Book of John. So, bakit Book of John? Nabasa ko na yan. Kasi ang Book of John, it is the love of God. Ang hirap naman pagsimulain ko po kayo sa Revelation. Tatakot ka ron. Ito ang mangyayari sa mundo, gugunaw. Ang hirap din sa sa Old Testament. Puro gera doon. Yes. Si Lord, laging ron, galit sa mga anak niya. Kukulit eh. So, mabibigla ka rin. Kaya po, dito tayo sa Book of John. It's all about love of God. Sabi nga nung term natin, gatas. Gatas muna.
Huwag muna karne. Mabibilaw kang ang hirap. So, gatas muna tayo. So, Pastor, ilang chapter ba yan? 3 ba? 4 ba? 5 ba? Isa lang po. Yan. Mahirap po ba? 1 chapter a day? Hindi, no? Tapos sa pagbabasa po natin, yung 1 chapter a day, meron po isusulat dyan, kaya padaliin natin para hindi tayo mahirap. Ang ilalagay mo lang po dyan, ano po yung message sa'yo ni Lord? Example, sa binasa mo yung book of John, chapter 1, pwede mo isulat dyan. Halimbawa, pinaparating sa'yo ng salita ni Lord, be humble, example. Be humble. And then, application. Paano mo ipapamuhay yung na-receive mo pong revelation kayo? Amen? Halimbawa po, nabasa mo sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ayun yung tumimo talaga sa puso mo. Yung grabing love ni Lord. Example lang, take away ko po ron, love unconditional. Because God loves me unconditionally. Kaya magmamahal ako ng mga hindi kayo ibig kasi may nagmahal sa akin. Ngayon po ba, kada isang devotion mo yan, araw-araw mo gagawin? Magmamature ka talaga bilang Kristyano. Tapos lalaki yung puso mo kay Lord, tsaka sa tao. Sino pa excited ka? Amen. At ang Christ inyo, magkakaroon siya ng mga leader. Ang paglago po ng simbahan, nakadepende yan sa dami ng leader, sabi ni Bishop. Kaya po kung wala tayong mapuproduce na leader, kahit maraming dumarating kada linggo, sayang po, masasayang. Bakit? Walang handang magmalasakit. Walang handang tumulong sa akin. Kaya po, ako po'y kinakabahan na na-excite. Kasi lumalaki na po yung pamilya. Papansin niyo po yan? Yes. Lumalaki siya na lumalaki. Pagparin niyo po, matanggalan natin itong space na to. Tapos ma-close natin to. Ma-close natin siya. Para po, yung mga tao hanggang doon na. At later on, papalakin po tayo ng pamilya. Kaya po, kailangan na natin ng process. Para ang mangyayari, cycle siya. Mabilis lang naman po ito. Pagkatapos po ng process to, sila naman. Pero ang good news po, ako po yung nagagalak kay Lord dahil napaka-humble niya po. Nag-process na po kayo before. Alam niyo na po, alam po naman pong alam niyo na to. Pero yung pinapakita niyo, submission niyo. Hindi po sa akin. True me lang po, pero sa Diyos po tayo nagsasabi. Kaya po ako yung natutuwa at nagpupuri kay Lord. So tuloy-tuloy lang po natin na to. Kagaya niyo po, ako rin po bahala rin sa schedule. Tama, may kanya-kanya tayong schedule. Pero para kay Lord, nan-negosyo po. Pagdating sa mamang pinako sa krus, pag nakikita ko po yung krus, ito nga, hindi nagdahilan eh. Ito pa kayang kaya naman gawa ng parang. Kaya po, there's more in the Lord. Sabi nga po sa katabi mo, there's more in the Lord. There's more in the Lord. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 6, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father, who is in the secret place, and your Father who sees secret will reward you openly. Kaya po sa pagdi-devotion, magkaroon kayo ng quality time kay Lord. Yung bang pwede ka mag-devotion kahit nagkakape, pwede po yun. Hindi po masama yun. Wala na po tayo sa kaisipan na kailangan wala naman siya mo. Hindi po. Pwede mag-almusal ka muna, mag-exercise ka muna. Kasi pag wala ka pang exercise, nag-devotion ka, di ba, tutulugan mo rin, hindi mo rin makakuha yung word. O kaya kung may schedule ka talaga mahalaga sa umaga, pwede po rin sa tanghali. Pwede sa available time. Yan po ang devotion. Yan po yung gusto nating malinaw sa ating lahat. Amen? Kung talagang busy mag-apon, pwede mong ihahabol sa Lord. At maniwala kayo, pag nag-devotion ka pa ng gabi, mako-confirm yung ginawa mong mag-apon. Ay, thank you Lord. Ito yung devotion ko. Sakting word. Pero much better nga po, advisable umaga. Para meron kang guidance sa mag-apon. Sino pong handa mong italaga po ang iyong sarili kay Lord. Amen. 1 chapter a day. Keep the demons away. Bawat isang chapter na binabasa mo, hindi makakalapit ang kaaway sa iyo. At isa rin po, marami po akong prayer na nasagot dahil sa pag-devotion.
Marami po akong desisyon na nadesisyonan ko talaga kasi naggabayan po ako nila. Yes. Ayan po yung power ng devotion. Every time you read the Bible, kinakausap ka po. Paano mo po kinakausap si Lord? Prayer, tama. Yes. Tanong naman, paano mo malalaman kung sinasagot ka ni Lord o naririnig ka ni Lord? Kaya po, the more na nagbabasa ka ng Bible, yung mga tanong mo kay Lord, sasagutin ko. Yes. Amen po. Amen. Kaya po, sa ating pong pagtatapos, so ayan po yan, components of devotion, prayer, magpe-pray po muna. Lord, sana kausapin po ako sa umagang to, open my heart, yan po yan. Lord, wala po ng distraction, Lord. Makuha ko po yung word. Prayer. Sunod, Bible reading. Babasahin mo na po yung John chapter 1, the next day chapter 2, so and so on. So, yung 3, meditation. Habang binabasa mo po yan, minsan parang wala pa, di ba? Pero pag natapos yan, huwag ka munang alis. Pakinggan mo si Lord. Ako po minsan nakapikit ako, pinapakinggan ko si Lord. Tapos ka na yung word na binabasa ko. Tapos mararamdaman mo si Lord nag-speak. Pero minsan naman, nagbabasa ka pa lang, hindi sinasabi na sa'yo si Lord. Yes. Tama po? Yes. Sulat mo na po agad yun or kuhain mo na agad. Kaya po may mga message dyan, minsan hindi mo matatapos yung buong chapter Yes. kasi binigay na sa'yo ni Lord. Pero maganda, matapos mo pa rin. Yes. Ang purpose naman nun, makita mo yung mga context ng Bible. Kaya po, maniwala kayo, may educate ka talaga. Nakikita mo yung difference ng old at new. So, bilisan pa po natin. Why we do devotion? Jesus set an example. Babasa po yun sa Mark 1:35. Si Jesus, nag-example po siya na maaga-maaga pa lang, kinakausap na niya ang Ama. Sumunod po dyan, it is essential for us. So, kailangan na kailangan po natin ang word ni Lord. Amen? Delikado ang maghapon ng walang word ni Lord. Walang gabay. May kailangan ka palang desisyonan dahil di ka nag-devotion, ang hirap desisyonan. Nung nag-devotion ka na, nakapag-decide ka na, palpak. So, ganun po ang power ng word ni Lord. When we do devotion, Joshua 1:8, meditate it day and night. Kaya po, pag sumakay ka ng sasakyan, nang may ginagawa ka na sa maghapon, yung pong devotion, maniwala kayo, magkakatawang tao yan. Magkakatawang kwento yan sa maghapon. Ito yung devotion ko nangyayari siya sa maghapon. At ayun po yung masayang journey mo kay Lord. Naranasan niyo na po ba yan? So yun po yung maganda po sa pagdi-devotion. Ano daw yung meditate? Day and night. Kaya bago po matulog, minsan po silipin mo lang ulit. Thank you, Lord. Salamat sa maghapon. Thank you for your word. Bukas ulit. So, pattern of devotion, binigay ko na po sa inyo. Doon muna po tayo mag-focus sa message and application. So, bukod po dyan, wala na po. So, send ko na lang po sa inyo yung buong po nito para mas makita niyo yung lesson. So, napakalaga po na yun po yung ating topic this morning. Intimacy. Invitation for intimacy. Sino pong gusto mong lumalim kay Lord? Amen. Sino po dito dumating yung time, Lord, gusto ko po yung ganyang experience. Na wala ng battle pag merong schedule sa'yo. Yung bang lilinaw ng lilinaw kasi nga intimacy. At lahat ng malalim kay Lord, yan naman yung ginagamit ni Lord na matindi. Remember Peter? Kung kilala niyo po si Billy Graham, Mr. Billy Graham, grabe yun. Nung 90s, early 1900s, search niyo po siya sa YouTube. Siya po ang may pinakamalalaking crusade na ginawa dito sa buong mundo. At lumalaw din po siya rito. So si Billy Graham, massive revival po yung ginawa niya. Wala pang internet na TV lang, tsaka telephone. So hindi ko po alam saan kayo gagamitin ni Lord. Hindi ko po alam kung anong purpose na pagdadalan sa inyo, Lord. Pero maniwala kayo, mag-devotion lang po tayo. Dadalhin po tayo ni Lord sa ating pong pagkalala. So pwede po bang tumayo tayo lahat? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa gabi nito. Salamat po sa buhay
kalakasan na meron kami. Salamat, Lord, sa gabing ito na unawaan po namin. Lord, yung intimacy, Panginoon. Yes, Lord. Lord, intimacy, Lord, it is a process, Panginoon. Yes, Lord. Tinanggap ka namin sa puso namin. Lord, yung iba rito, may relasyon na po, pero hindi pa ganun kalalim. Meron po rito, Lord, matagal na po kami lumalim, pero bumabaw ulit. Yes, Dahil sa Lord. mga pagsubok sa buhay, Lord. Yes, Lord. At Lord, minsan di po kami nakabitaw pa. Minsan po kami nawala pang. Yes. Pero ito po yung magandang pagkakataon para kami po muli mag-recommit sa iyo. Lord, tulungan niyo po kami sa mga proseso na dadaanan namin ito. Lord, wag po namin tignan to na responsibility, Panginoon. But tignan namin, Lord, na ito po isang avenue na kung saan kami po i-develop naman. Yes, Lord. Kami po i-journey mo, Panginoon. Lord, bibilang lang po kami ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, Lord. Lord, magkakaroon to ng malaking resulta sa buhay niya. Yes, Lord. Lord, na kahit kami mismo, Lord, magtataka kami, Lord, na kaya mo palang gawin to sa buhay namin. Yes, Lord. Lord, ayaw po namin ng kwentong paulit-ulit. Ayaw po namin ng buhay namin. Lord, na nakakasawa before. Lord, na parang wala kami pinupuntahan, Panginoon. Lord, dalhin mo po kami sa ultimate purpose ng aming buhay. Amen. Lord, the reason why, Lord, na tinanim mo kami rito, Panginoon. Ano po bang dahilan namin, Lord? Ano pong dahilan niyo, Lord? Bakit mo kami binuhay dito? At doon po namin gustong mabuhay, Panginoon. At Lord, sa proseso po ng pagpunta namin doon, samahan niyo po kami. Gabayan mo po kami, Panginoon. Yes, Lord. Hindi po namin kaya kung kami lang, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Starting tomorrow, Lord, sa aming devotion, Panginoon. Yes, Lord. Lord, masaya po kami na magsisimula kami ng aming journey sa iyo, Panginoon. Amen. Lord, every time we read your word, oh God, nakakatagpo ka namin. Amen. Katagpuin mo kami, Panginoon. Yes, Lord, Lord. sapagkat, Lord, pag nakakatagpo mo ang iyong anak, Lord, encounter happen. At ang Amen. isang taong may enkwentro, Lord, yung buhay niya patuloy na nagbabago. Yes, From Lord. glory to glory. Amen. Lord, time will come, papalakpak ang mga tao. Hindi po dahil sa amin, kundi ikaw po ay nagliliwanag sa amin. Yes, Lord. Ang mga tao, Lord, mamamangha sa buhay na meron kami. Lord, because, Lord, dahil sa iyo, Panginoon. Journey mo po kami, Panginoon. Amen. Kaya, Lord, gusto namin lumalim sa iyo, Lord. Yes, Lord. Yung intimacy, Lord, na dinidesire namin, Lord, magkaroon po kami nito. Amen. Na, Lord, kahit hindi pa kami nagbabasa ng Bible, Lord, nangungusap ka na po, Panginoon. Amen. Yung ganun pong karanasan ang gusto namin. Lord. Yes, Lord. At Lord, kapag po kami may intimacy sa iyo, Panginoon, Lord, magagawa namin ng paraan lahat ng bagay patungkol sa iyo. At Lord, gagamitin mo kami sa buhay ng ibang tao, Lord, Yes, para Lord. makakilala rin sila sa iyo. Amen. And that's the purpose of our lives, O God. Magamit po mo kami, Panginoon, mightily Yes, and Lord. maximum, O God, maximum level of our potential. Lord, ayaw po namin umalis sa mundong to na hindi mo kami nagamit, Panginoon. Yes, Lord. Lord, we want to die empty, O God. We don't want to die full, O God. Yes, Lord. Kaya po dalangin namin lahat ng potential na meron kami paggamit namin sa iyo. Amen. Salamat po sa iyong mga lingkod. Salamat po sa Bible, Lord, na love letter mo sa amin, Yes, Panginoon. Lord. Lord, yung mga kwento po rito, we inspire, O God. Yes, At Lord. alam namin kung nagpakilala ka sa mga tao na nandito sa kwentong to, Lord, ganun din po magpapakilala ka sa akin. Amen. The God of this Bible is also the God of our generation. Amen. Ikaw pa rin po yung Diyos na naghati ng dagat. Yes, Lord. Ikaw pa rin po yung Diyos, Panginoon, Lord, na nag-struck down, O God, ng wall of Jericho. Yes, Lord. Ikaw pa rin yung Diyos, Panginoon, Lord, na nagpabaha. Lord, at Lord, sinakop ang buong mundo. Kaya po, Lord, ang bawat kapatid ko pong nandito, meron po kami pinagpipray. Yes. Merong mga alam namin, Lord, na kayang solusyonan ng tao. Pero may mga panalangin po kami, Lord, na alam namin ikaw lang ang makakagawa pa. And Lord, dito po kami excited pa. That's why we devote our hearts to you tonight at sa buong proseso na ito, Panginoon. Lord, kayo pong bahala sa prayer na to. Sabihin mo po kay Lord, in your heart, ano po yung prayer mo na yon? Pinapakinggan ka po ni Lord sa
gabing ito. And once you commit to God, si Lord na po ang bahala sa future natin. Siya na po ang bahala mapapangyari ng iyo pong pinagpe-pray, iyo pong dinidesire. Sapagkat gusto lamang makita ni Lord yung ating total dependency to Him. At ang ating pong mga alalahanin, ating pong mga panalangin na to, si Lord po ang bahalang mapapangyari nito. All we have to do is to trust and obey to His command. Amen. Sunod lang po ng sunod sa kalooban ni Lord. Yes, Lord. Magugulat na lang tayo na andyan na po yung sagot sa panalangin natin. Amen. Panginoon, namin po pinapanalangin ng iyong mga lingkod. Lord, na nakasama po namin sa encounter, O God. Yes, Lord. Lord, dalangin namin na lahat kami makapagpatuloy sa iyo, Panginoon. Amen. Lord, sa mga unable makapunta, Lord. Lord, gamitin po ang online na to. Mangusap ka pa rin po sa puso nila. Habang pinapakinggan nila, pinapanood po nila ito. Lord, pasukin niyo po ang puso nila, Panginoon. Yes, Lord. I-develop niyo po yung pananampalataya nila, O God. At Amen. Lord, matatapos po ang proseso na to na lahat kami, Lord, makakatawid, O God. Amen. Lahat kami, Panginoon, Lord, mag-grow, Panginoon. Yes, Lord. Hindi lang po kami mag-grow po kami sa journey na to. And Lord, our lives will never be the same. Amen. Lord, ito pong unang encounter namin, una pong proseso namin. Ito po'y susundan ng mga darating pang mga process, Panginoon. Lord, darating pa ang mga ibang tao, Lord, na i-journey rin, Panginoon, na i-journey mo po, Panginoon. Yes, At Lord. kami po'y nagadala, kami po ang nagpaumpisa ng gawain ito. Amen. Ito po'y isang malaking kwento sa darating na future. Yes, Salamat po, kami po yung pundasyon ng simbahan ito. Amen. Kami po yung nagpapagal sa mga oras na to, Lord, para sa kanila pong kaginhawaan sa future generation. Yes, Kagaya po ng mga ibang Christ in You outreaches, Christ in You family, malalagong simbahan na po sila ngayon, malaki na po ang sanctuary nila, pero naniniwala po kami, nagsimula lang din sila sa ganito. yes. Kaya po kung anong dinadaanan namin ngayon, papunta po kami ron. Amen. Lalago ang simbahan ng Christ in You pinamuna. Lord, magkakaroon din kami, Lord, ng malaking sanctuary, Yes, Panginoon. Lord. May malaking parking lot, O God. Lord, may malaking bakuran, O God. Lord, the aircon na lugar, Panginoon. Amen. Dudumugin ng mga taong mananampalataya, O God. Magkakaroon po kami ng third service, O God. Tatlong worship service, O God. Sapagkat, Panginoon, tama po ang aming nilalakaran. Tama po ang nilalakaran namin. Nakikinig po kami sa iyong lingkod na si Bishop Alvin, Panginoon. Lord, ito pong proseso na to ay hindi responsibility, Lord. Yes, Kundi po ito isang pananampalataya, Amen. Panginoon. Pinapakita namin sa iyo, Lord, na deserve namin ang mga bagay na ito. Yes, Lord. Pinapakita namin sa iyo, Lord, ngayong gabi, na deserve kami sa mga prayer namin, O God. At Lord, ibigay mo nga po ito sa iyong mga anak. Yes, Lord. Kung ito yung magiging dahilan para mas lalo silang tumodo sa iyo, Amen. ibigay mo nga po, Panginoon. Amen. Magpakilala ka nga po sa amin, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Lord, lesson 1 pa lang po kami, pero punong-puno na po kami ng pagpapasalamat. Umapaw na po yung pananampalataya namin, Lord. What more pa po sa mga paparating pa ng mga linggo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito, na naghahawi ng mga schedule, binagbigyan, Lord, yung spiritual need nila, Panginoon. Yes, Lord. Lord, they delay, Lord, yung mga physical needs nila, Panginoon. Yes. Ibalik nyo nga po sa bawat isa sa amin yung lakas, pagpapala, financially, Amen. breakthrough, Panginoon, Yes, Lord. at yung relationship, reconciliation ng mga mahal namin sa buhay. Amen. Lord, amin din po pinapanalangin, Lord, ang gera po ngayon, Yes, Lord, Lord. between Iraq and US, sa Iran, Panginoon. Lord, kasama po ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon. Protection na nagmumula sa iyo at matigil nawa po, Lord, yung gera doon. Lord, nakikisa po kami sa panalangin. And by faith, Lord, wala na pong madadami na Pilipino, especially, Lord, mga mananampalataya, Lord, na nagmamahal sa iyo, Panginoon. Kausapin niyo po ang mga leader na to, touch niyo po yung heart nila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Lord, salamat po ng marami, Lord. Yes, Thank you din po sa pagsasalo namin, Lord. Yes, Na Lord. food, oh God, galing sa ito, Thank Lord. you, Lord. And we acknowledge you, God.
Salamat po, Ama, at sa pag-uwi rin namin, pansamantalang pag-iwalay, baunin namin ang mga natutunan namin, Lord God. Mangusap ka po sa puso. Yes. All the glory, honor, praise belongs to you. Bless Christ in your family. Yes. Bless you po ang buong process na tatahakin namin. Amen. At-develop po kami, lumago po kami. Amen. In Jesus' name, Amen.